Karaniwan, ihi ang sinusuri sa mga sumasailalim sa drug test. Pero sabi ng Department of Health, bantayan daw dapat itong maigi dahil pwede pala itong dayain. Nakatutok si Oscar Oida. Tuloy pa rin ngayong araw ang mga surprise drug testing sa ilang kawani ng Philippine National Police. Kaninang umaga, mga miyembro ng anti-cybercrime group ang sumailalim sa drug test. Ngayong hapon, mga taga-highway patrol group naman matapos ang kanilang command conference. Ayon sa Department of Health, urine test ang pinakakaraniwang drug test. Pinakamabilis at pinaka-practical daw kasi ito. Meron tayong basic na kung saan pwede nating ma-test yung marijuana, mga opiates, amphetamines, may PCP pa, yung tinatawag na angel dust. Depende sa panel. Pwedeng, kung mas malawak, pwedeng magdagdag ka pa. Pero kung tutuusin, may mas epektibong paraan ng drug test tulad ng pag-examine ng buhok at dugo. Hindi siya magiging practical kasi mas matagal. Itong turnaround time sa pag-test ng ihi, in a few days, alam mo na kaagad. Depende rin sa kung gaano kadalas, gaano karami at kung kailan uling gumamit ng droga. Kung minsan mo lang ginamit halimbawa yung marijuana after 2 to 4 days, hindi mo na madidetect yun. Kung mahaba-haba paggamit mo, pwedeng 2 buwan nandiyan pa sa sistema mo. Minsan, nangyayari daw yung kung tawagin ay false positive. Halimbawa, may mga ininom kang gamot na nagro-cross-react, mapagkakamalan na pinagbabawal na gamot, yung pala ay may ininom kang gamot. Kaya para makatiyak, isinasailalim ang nag-positive na sample ng ihi sa confirmatory testing kung saan muling sinusuri ito para makasiguro. Meron din daw pagkakataon na dinadaya ang urine drug test. Iba kasi pwede mong dagdagan ng tubig yung ihi mo. So maiiba na yung resulta nun. Kaya maigi raw ang regular na random drug testing. Dapat din daw ay isinasagawa ito sa mga accredited laboratories. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.